Kunin niyo po ang inyong pong mga Bibles sa Lamentations 3. Sa ating afternoon worship, pinag-aaralan po natin ang Book of Lamentations. At tayo po ay nasa Lamentations chapter 3 na. Lamentations chapter 3. Lamentations chapter 3. Now, ang tema po ng Book of Lamentations, pinakita po dito ni Jeremiah o ng Panginoon na ang ating Panginoon po ay makatarungan, matuwid at mapagmahal sa kanyang pagparusa sa ating mga kasalanan. Pero hindi po natatapos doon. Kahit ganun ang Panginoon sa kanyang pagparusa sa ating mga kasalanan, siya ay nananatiling mahabagin, maawain at tapat sa kanyang mga tao. At dito po sa chapter 3, now ito po ang chapter 3 po ang pinakatuktok o pinaka-peak ng Book of Lamentation dahil dito po natin makikita ang pinakamaliwanag na pinaka-hopeful things ng Book of Lamentation, especially in Lamentations 3:21, kung paano pinakita dito ni Jeremiah na dahil sa habag, awa ng Diyos, hindi sila napuksa. Alam natin na pwedeng gawin na ng Diyos na puksain ang mga Hudyo, puksain ang bansang Israel, pero hindi po niya hinayaan na mangyari po yun. At yun ay pagpapakita na ang Diyos ay maawain, mahabagin at tapat. At also dito sa chapter na ito, in Lamentations 3, last week pinakita ni Jeremiah ano ang duties ng isang tao o ng individual kapag nararanasan natin ng affliction. Alam natin, ang affliction ay pwedeng manggaling sa ating pananampalataya, katulad ni Job. Kapag ikaw ay namumuhay ng tapat sa Panginoon, may mga pagkakataon na susubukin ng Diyos ang iyong pananampalataya. And also, ang affliction ay pwede ding manggaling sa ating kasalanan. Kung ikaw ay magpapatuloy sa kasalanan, ang Panginoon po ay nagpaparusa sa ating mga kasalanan. We know that. And last week na pinakita sa atin ni Jeremiah, paano ang tamang pagtrato ng isang individual kung siya ay dadating sa affliction. Nakita natin, tayo ba ay tatakbo, pupunta sa sinuman upang humingi ng tulong, mag-complain at kumausap ng ibang tao? No, ipinakita sa atin ni Jeremiah in Lamentations 3, doon tayo sa isang sulok, tayo ay matutong manampalataya o umasa. Matuto tayong umasa sa Panginoon. Una at higit sa lahat, hindi mali na tayo hihingi ng tulong, especially kung kung ikaw ay member ng church, ang burden ng isang mananampalataya ay dapat binubuhat ng bawat mananampalataya. Pag ang isang mananampalataya ay nagagalak at mayroong pagpatagtagumpay, ang buong simbahan ay nagagalak din. Pero kung ang isang mananampalataya ay mayroong burden, mayroong suliranin, mayroong pagsubok, ito ay kapwa binubuhat ng isang simbahan. Pero dito in Lamentations 3, pinakita ni Jeremiah kung paano dapat ikaw at ako bilang individual na makakaranas ng affliction dahil wala pong exempted sa bawat isa po sa atin. Maaring natapos na yung affliction mo o maaring nararanasan mo yung affliction o maaring bukas mararanasan mo yung affliction. Pero ang realidad, lahat tayo ay makakaranas ng affliction. Pinakita ni Jeremiah in Lamentations 3 na kailangan nating matutong umasa sa Panginoon. Ang sabi nga ng verse 39 to 41, "Wherefore that a living man complain, a man for the punishment of his sin." Pwede ba ang isang tao ay magreklamo kung siya ay pinaparusahan sa kanyang mga kasalanan? And in verse 40 and 41, ito ang tamang approach. "Let us search and try our ways and turn again to the Lord. Let us lift up our heart with our hands unto God in the heavens." So yan yung exhortation ni Jeremiah sa kanyang mga kababayan, which is may apply natin in our time. Now, ngayong hapon po, titingnan po natin this afternoon kung paano si Jeremiah at yung buong Hudyo, yung mga remnant na mga Hudyo ay nag-respond sa mensahe ni Jeremiah na ito ang duty ng isang taong na-apply. Titingnan natin paano itong mga Hudyo na ito ay nag-respond sa mensahe ni Jeremiah. And also, sa huling bahagi po ng chapter 3, ipinakita po dito ni Jeremiah uli
yung kanyang personal affliction at yung kanyang mga personal complaint na nararanasan. At sa huling bahagi din po ng chapter 3, dito makikita natin yung panalangin ni Jeremiah, yung kanyang personal na panalangin, na ito'y nagpapakita ng kanyang pananampalataya, pagpapakita ano ang prayer niya sa mga kaaway, at ang panalangin niya ng paghihiganti. Na tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon dahil meron po kaming simbahan kung saan kami pwedeng matuto ng inyong pong salita. Alam namin Ama, wala pong ibang lugar na matututunan namin ang Lamentation 3 or ang inyong salita apart from the church. Salamat Panginoon dahil meron kayong simbahan na siya ang pillar and ground of truth. We're praying Ama this afternoon, bigyan niyo kami Ama ng biyaya at habag na maunawaan namin ang inyong pong salita. We're praying Ama na ang bawat isa Panginoon ay makita ang kahulugan ng mga salita na inyo pong binigay sa amin upang magkaroon kami ng application sa aming pong buhay. Tulungan niyo kami Ama sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Now in verse 41 na ating napag-aralan last week, nakita natin dito na bahagi ng exhortation ni Jeremiah sa kanyang mga kababayan. Ang sabi niya, let us lift up our heart with our hands unto God in the heavens. Kung ikaw ay makakaranas ng affliction, kailangan mong magkaroon ng earnest prayer sa Panginoon. Hindi lamang saliksikin ang iyong mga landasin. Ano ba, saan ba ako nagkamali? At tayo babaling at tatalikod sa ating sarili at babaling tayo sa Panginoon. Hindi lamang doon. In-exhort ni Jeremiah na kailangan nating magkaroon ng earnest prayer sa ating Panginoon. That's his exhortation. At ngayon, dito po sa verse 42 to 47, dito po nag-respond sa pamamagitan ng panalangin yung po mga Hudyo na natira sa Jerusalem. Na bahagi po ito ng exhortation ni Jeremiah na manalangin kayo ng mainam sa Panginoon. Now in verse 42, ito po ang naging respond ng mga remnant Jews. In verse 42, sabi ni Jeremiah, we have transgressed and have rebelled, thou hast not pardoned. So, ito pong mga remnant Jew, una sinabi nila, nagkaroon sila ng confession, the remnant Jew confessed their transgression and rebellion against the Lord. Dito, tamang response, kapag nakakaranas tayo ng affliction because of our sin, kailangan nating magkaroon ng confession of sin. Dahil by nature, ang mga mananampalataya, when we are rebuked, when we are corrected, we tend to have excuses. Panginoon, napakinggan ko sa preaching na dapat na mali pala yung ginagawa ko, pero Panginoon, alam mo na kaya ko lamang nagawa yun is dahil kay ganto, kay brother ganto or kay sister ganto. So, instead of making excuses, katulad ng nabanggit kong ehemplo, ang tamang gawin natin ay yung katulad ng sinabi ng mga remnant Jews, Panginoon, we have transgressed and have rebelled. Dito in-acknowledge nila na bahagi ng pagparusa sila ng pagparusa ng Panginoon sa kanila ay nanggaling sa kanilang pagrebelde at ang kanilang pagsuway at paglabag sa mga kautusan ng Panginoon. Sinabi din nila dito sa kanilang prayer, ito pong verse 42 to 47, ito po yung prayer po ng mga remnant. Ang sabi nila, thou hast not pardoned. Ibig sabihin po noon, hindi ka nagpatawad. Ibig sabihin, yung hustisya mo, thy justice must impose punishment. Dito pinakita nila na, Panginoon, nagkasala kami, nagrebelde kami, sumuway kami, at hinayaan mo na yung hustisya mo, Panginoon, ay maranasan namin. Thou hast not pardoned. Hindi mo kami ginawang exempted na maranasan ang kaparusahan sa aming mga kasalanan. In verse 43, thou hast covered with anger and persecuted us. Thou hast slain, thou hast not pitied. Ito po yung recognition ng mga remnant. Hindi naman kinonfess nila ang kanilang kasalanan. Ni-recognize po nila ang pagpapalo ng Diyos. Nagsimula yun sa verse 42, thou hast not pardoned, at ito po'y nagpatuloy. Na ang Diyos ay nagpaparusa sa kanila at yung mga remnant Jews, in-acknowledge nila ang pagpapalo ng Diyos sa kanila. Sabi nila, yung thou was covered with anger. Ibig sabihin nun, the Lord's anger is the result of their transgression and rebellion. Yung
nagalit ang Diyos sa kanila, ang Panginoon ay nagalit sa kanila at ito'y resulta ng kanilang pagre-rebelde at pagsuway sa kasalanan. Pagsuway sa batas ng Panginoon, pagkakasala. Sinabi nila dito, part of the recognition of God's chastisement, thou pursued us or thou persecuted us. Ibig sabihin po nun, thou pursued us in thy anger. Meaning, Panginoon, alam namin na kami pinaparusahan mo, kami pinapalo mo at bahagi ng pagpapalo mo, kami ay pinersecute mo. Thou persecuted us or thou pursued us o hinabol mo kami. Now, of course, alam natin na ang mga Babylonia ang humabol at naghunting sa mga remnant Jew. Pero ito ay pagpapakita habang nakikita nila yung kalalagayan nila, in-acknowledge nila na ang Diyos ang kumikilos sa mga Babylonian ito upang kami habulin, kami persecute. Ano pa? In verse 43 we see, thou was slain. Panginoon, pinaslang mo kami at hindi ka nagpaawa, hindi ka nagpalagpas, or thou was not pitied, or thou was not spared. Hindi mo kami pinatakas o hindi ka naawa sa amin. Now, tandaan po natin, siguro, huwag niyo pong pagmalian, ang Diyos ba ay hindi po naawa? No, hindi po ito ang point ni Jeremiah, dahil nakita natin in Jeremiah 3:22 and 23 na ang Panginoon ay merong awa at habag. Pero dito po, tandaan po ninyo, pag po ang isang tao ay nasa ilalim na ng justice ng Panginoon, nasa ilalim siya ng judgment ng Panginoon, hindi po niya pahayaan na hindi natin maranasan ang kaparusahan ng ating kasalanan. So, dito po, dahil sila po ay nasa ilalim ng justice or judgment ng Panginoon, sinabi po nila dito, habang kami nasa justice and judgment ng Panginoon, Panginoon, tinaslang mo kami at hindi ka naawa o hindi mo kami minatakas. That's verse 43. Now, ito pa po ang bahagi ng kanilang panalangin. In verse 44, ito po'y panalangin pa rin ng mga remnant. Thou hast covered thyself with a cloud that our prayer should not pass through. Ibig sabihin po nito, ang Panginoon hindi pinakinggan ang kanilang mga panalangin ng paghingi ng tulong. Na habang sila ay sinasakop ng mga Babylonia, ang mga remnants ay humihingi ng tulong sa Panginoon. Nananalangin sila sa Panginoon, pero ang nakakalungkot na katotohanan, ang Panginoon had covered thyself with cloud. Hindi sinagot ng Diyos ang panalangin ng mga tao ito. Ang tandaan niyo po, huwag nating kuhanin to sa maling konteksto. Ang Panginoon ay sasagot palagi sa panalangin ng mga mananampalataya. Pero in this situation po, kung ikaw ay nasa ilalim na ng justice or judgment ng Panginoon, halimbawa ako ay maninigaryong Kristiyano at ako ay nagkaroon ng lung cancer. Pag ako'y nanalangin, Panginoon, pagalingin mo naman ako sa aking lung cancer. Now, sa tingin nyo, ako ba ay, yes, ang Panginoon pwedeng mahabag, pero tandaan ninyo, aanihin ko ang aking itananim. Kung ano ang itananim, siyang aanihin. Hindi ang Panginoon, parang ganun yung pangyayari dito. Dahil sa kanilang rebellion at transgression, at dahil ang Diyos ay hindi nagpatawad, yung verse 42 na thou was not pardoned, ang ibig sabihin nun, hindi pinalagpas ng Diyos yung justice na dapat matamasa ng mga tao. At dahil doon, nung nanalangin ng tulong ang mga remnant, ang mga Hudyo, hindi sila pinakinggan ng Panginoon. Napakalungkot ng kalalagayan in verse 45. Bukod doon, bahagi ng panalangin nila, the recognition of God's chastisement, verse 45, thou hast made us the offscoring and refuse in the midst of the people. Yung word na offscoring, ibig sabihin po ng outcast. Pagkahalimbawa, mamaya si Mikey nagwalis. Ang tawag doon sa mga nakuhang basura sa dustpan, yun po ay offscoring. Meaning yung sweep off, yung kung ano yung winalis mo na basura na itatapon mo, yun po ang tinatawag na offscoring or outcast. At doon, hinalitulad sinabi ng mga remnant na Panginoon, habang nararanasan namin ang judgment, ginawa mo kaming offscoring o parang basura sa gitna ng mga Babylonia. And in reality, ganan ang naging trato po
ng mga Babylonia sa bansang Israel nung panahon po na ito. In verse 46, all our enemies have opened their mouth against us. So ito po'y katulad ng binanggit nila sa Lamentations 2:16. Tingnan niyo po, the mockery na natanggap po ng mga tao ng bansang Israel mula sa mga tao. In Lamentations 2:16, sinabi din po ito ni Jeremiah. Basahin po natin ang verse 16. Ready? Read. All thine enemies have opened their mouth against me. They hiss and gnash their teeth. They say, you have swallowed her up. Certainly this is the day that we look for. We have found, we have seen it. So, ito pa rin po ang kanilang reklamo. Panginoon, yung aming mga kaaway ay binuksan yung mga bibig laban sa amin. Laban sa amin, kinutya kami, sinabihan kami ng masama, at ito ang kanilang sumbong sa Panginoon, sa kanilang panalangin. And in verse 47, ito ang sabi nila, fear and snare is come upon us, desolation and destruction. Ang word snare, ang ibig sabihin po nun ay hukay. Sa isang mga ngaso, minsan gumagawa ang mga hunter ng hukay upang yung beast o yung mga animal na kanilang huhulihin ay lumusot at lumubog doon sa hukay. At yun po yung tinutukoy po ditong snare, fit or hole na ginagamit po ng mga ngaso or hunter to catch animal. Ang sinasabi nila dito in verse 47 na sumbong nila sa Panginoon in the prayer in the form of prayer, Panginoon, just like an animal pursued by a hunter, fear, desolation, and destruction come to us. Na Panginoon, para kaming mga prey na hinuhuli ng mga hunter. Ngayon, ang nararamdaman namin ay takot, desolation, at destruction. Ngayon, ang natamasa namin. So, ito pong verse 42 to 47, kanina, last time, nakita natin in verse 41, na sabi ni Jeremiah, mga Hudyo, kailangan natin magkaroon ng earnest prayers sa Panginoon. At bilang response sa exhortation ni Jeremiah na manalangin, ito ang kanilang naging panalangin. Una, kinonfess nila na Panginoon, kami ay sumuway, kami ay lumabag, kami ay nagrebelde. At hinayaan mo na hindi kami makatakas sa hustisya mo. Tandaan niyo po, pag ang tao ay nasa ilalim na ng justice ng Panginoon, pwedeng mangyayari na hindi tayo pakinggan ng ating mga panalangin. Pwedeng itrato tayo ng Diyos, hindi tayo patawarin, hindi maawa ang Diyos sa atin, dahil tayo nasa ilalim ng judgment. Alam niyo po ba mga kaibigan, sa mga bisita namin sa hapong ito, isang justice, ang judgment, ang napaka-prideful o nakakatakot ng pwedeng maranasan po ang tao. Kung ang tao ay mamatay na walang Panginoong Kristo sa kanyang buhay, siya po ay pupunta sa isang lugar ng impyerno. At ang impyerno po ay lugar kung saan wala po ang awa ng Diyos. Katulad ng nakita natin, ang impyerno po ay lugar na ang Diyos ay hindi makikinig sa ating mga panalangin. At ayaw mo maranasan yan. Pwede kang makatakas yan kung ikaw ay magsisisi sa iyong mga kasalanan at mananampalataya sa ating Panginoong Kristo. At dito sa ating pong pag-aaral, dahil ang bansang Israel po, ang mga Hudyo, ang Jerusalem, ang mga Hudyo ay under the judgment of God, nangyari sa kanila na hindi sila pinakinggan ng Diyos sa panalangin. Nangyari na hindi sila kinaawaan ng Diyos. Nangyari dito na parang tinarato silang basura sa gitna ng mga tao. At yan ang pwede mong, ang in-application mga mananampalataya, alam nyo na pwede mong maranasan yan. Pwede mong maranasan yan kung ikaw ay hindi magsisisi sa kasalanan. Kung halimbawa, mayroon kang kasalanan, Kristiyano ka na, pero sinasabi na ng Diyos sa pamamagitan ng mga paalala na talikuran, bitawan yung kasalanan na yan, pero hindi ka pa rin magpatuloy. Pwede mo maranasan ang judgment ng Panginoon. So at ayaw nating maranasan yan. At ito ang kanilang confession of their sin at recognition of God's chastisement. Now in verse 48,
hanggang 54, bumalik po yung narration, yung pagkikwento o yung konteksto, pabalik kay Jeremiah. So kanina, yung verse 42 to 47, ang mga remnant po ang nagsasalita. Ang buong Jerusalem ang nananalangin sa Panginoon. Now ito pong verse 48 to 54, bumalik po yung microphone o yung pagsasalita kay Jeremiah. At dito, ipinagpatuloy ni Jeremiah yung kanyang complaint sa kanyang personal affliction. Dito, the prophet once more utters the complaint in the first person. Kaya mapapansin nyo, first person noun and pronoun na po ang ginamit dito. In verse 48, mine eye runneth down with rivers of water for the destruction of the daughter of my people. Ang sabi dito, yung propeta si Jeremiah ay umiiyak at nagpapanagoy dahilan sa destruction na naranasan ng Jerusalem. Tingnan nyo ang Lamentation 1:16. Tingnan nyo po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Lamentation 1:16. Ready? Read. For these things I will because of the water that should relieve my soul is far from me. My children are desolate. Because the enemy prevails. So, dito, binanggit uli ni Jeremiah yung kanyang weeping and lamentation. Kaya po no wonder, tinawag po si Jeremiah na the weeping prophet. And no wonder in the Greek Septuagint, yung Hebrew, yung Greek translation of the Book of Lamentation, tinawag pong lamentation or prevailing ang libro po na ito. Sa English Bible, ang title po ng book na ating pinag-aaralan ay Lamentations. So, bakit? Kasi ito po ay lamentation or weeping ni Jeremiah at ng bansang Israel. Pero dito, sa verse 48, pinakita muli ni Jeremiah ang kanyang pag-iyak, pagluha na walang pagtapos, walang pagtigil, dahilan sa pagkawasak ng kanyang bayan. Now, one of the reason kung bakit ganito na lamang ang naging reaction ni Jeremiah is because of pinaalalahanan na ni Jeremiah ang kanyang mga kababayan bago mangyari ito. Imagine niyo, ikaw ang tinawag ng Diyos upang paalalahanan ang iyong mga kababayan, pero ang mga kababayan mo, hindi nakinig sa iyo. So that's one of the reason kung bakit ganun na lamang ang reaction ni Jeremiah. Kasi, Panginoon, pinalalahanan ko sila pero hindi sila nakinig. At ngayon, ito ang distraction. At ganun ang naging reaction ni Jeremiah na halong weeping and lamentation. Sabi pa nga ng verse 49, mine eye trickleth down and ceaseth not without any intermission. Ibig sabihin po nun, yung kanyang mga mata ay lumuluha ng luha ng walang pagtigil. Walang pagtigil ang kanyang pagluha habang namamasdan niya ang pagkawasak ng Jerusalem. In chapter 2, nakita natin yung mga detalye paano nawasak. Yung templo wasak, yung mga tao patay sa lansangan, yung mga bata namamatay sa mga bisig ng kanilang mga anak, ng mga ina na humihingi ng tinapay pero walang pagkain. Yung templo, yung mga pader, yung wall ay wasak. Imagine niyo, kayo si Jeremiah, na pinalalahanan nyo na ang mga taong ito pero hindi sila nakinig. At ngayon, personal niyang nakikita ang pagkawasak ng kanyang bayan. At ito ang naging reaction lamang ni Jeremiah, umiyak ng walang pagtigil. In verse 50, now dito, tingnan niyo po, in verse 50, till the Lord looked down and behold from heaven. Ang sabi dito, si Jeremiah umiiyak ng walang pagtigil at siya'y nagpapanaghoy ng walang tigil hanggat ang Panginoon ay tumingin sa kanila, pababa, mula sa kalangitan. So, ito ang commitment ni Jeremiah, hindi ako, Panginoon, titigil ng pag-iyak at pagpanaghoy sa kalagayan ng aming bayan hanggat hindi mo kami masdan. So imagine niyo, it's a form of prayer or commitment sa Panginoon. Panginoon, maawa ka sa amin. Kahabagan mo ang aming kalalagayan. Hindi ako titigil, Panginoon, na umiyak at magpanaghoy sa mga kalagayan, sa mga pagkakataong ito, maliban na masdan mo ang aming kalalagayan. Till the Lord looked down and behold from heaven. Verse 51, sabi ni Jeremiah,
bahagi ng kanyang pagmasid sa nangyari sa kanyang bayan in verse 51, "Mine eye affected mine heart because of all the daughters of my city." Ibig sabihin po noon, nung namasdan ni Jeremiah ang pagkawasak ng kanyang bayan, yung kanyang mga mata ay naapektuhan yung kanyang kaluluwa. "Mine eye affected mine heart." Na sa pamamagitan ng namasdan niya. Now, right now, pinag-aaralan po natin ang Book of Lamentation. We just have the word, the inspired word of Jeremiah about what really happened. Pero kung dadalhin natin yung ating mga paa sa paanan ni Jeremiah, I tell you, we will have the same reaction na panghihinayang, kalungkutan at pananghoy. Imagine niyo, katulad ng nabanggit sa in chapter 4, another worse description na nangyari sa kanila. Pero nakakalungkot na totally wala ang buong bayan. Patay ang mga mahal sa buhay. Yung iba, dinala sa Babylonia bilang bihag. Yung iba, pinatay, pinaslang. Yung mga elders na dating iginagalang ngayon, na doon sa isang sulok tahimik. What a situation. Kaya sabi ni Jeremiah, "Mine eye affected mine heart." Ganun ang kanyang naging kalungkutan sa naranasan ng bansang, ng bayan Jerusalem. In verse 52, itong ginawa ng mga kaaway kay Jeremiah. "Mine enemies chase me sore like a bird without cause." Yung kanyang mga kaaway, hinanting siya na parang isang ibon na walang dahilan. Ganito kami tinarato, Panginoon. Hinabol kami, para kaming mga ibon, walang kalaban-laban, pero the reason, walang dahilan ang kanilang paghabol sa amin. So, mine enemies chase me sore like a bird without cause. Inahabol kami ng mga kaaway. So ito po, nagpapatungkol po ito sa mga Babylonia, na parang ang mga Hudyo ng mga panahong sila winasa, sinakop at pinaslang, para silang mga ibon. Na wait, bakit mo kami hinahanting? Wala kaming dahilan. So, walang dahilan ang inyong pagpatay, paghunt sa amin. In verse 53, "They had cut off my life in the dungeon and cast a stone upon me." Sabi dito, parang ibon na hinanting, they have shut up, yung mga enemies ni Jeremiah, they have shut him up in silence in a close and dark pit. In verse 54, "Waters flowed over my head, then I said, I am cut off. I am cut off." Ibig sabihin po noon, yung waters of affliction flows over my head, at wala na siyang ibang masabi kundi, I am cut off. Imagine niyo, isa kang ibon, biglang merong hunter na, wait, bakit mo ako huhulihin? Anong dahilan mo? Wala kang dahilan, baka ako hulihin. At nung nahuli ka na, halimbawa isa kang ibon, kinulong ka sa isang lugar, kulungan na puno ng kadiliman. At ganon hinalintulad Jeremiah ang kanyang sitwasyon. At waters flowed over my head. Waters of affliction ang umaagos sa aking ulo. At anong naging reaction ni Jeremiah? Wait, I am cut off. Ang ibig sabihin po noon, I am ruined and I see no hope of recovery. I am as one dead. Para akong isang patay na walang kapag-apag-asa na. At ayun, ganun ang naramdaman ni Jeremiah. Na itong mga kaaway namin, hinabol ako, kinulong ako, at ito ang aking mga nasa isipan. And the reality is, I am cut off. Para na akong patay na wala akong pag-asang makita. So yan ang affliction na naging sumbong huli ni Jeremiah sa chapter 3. Nakita natin sa chapter 3 verse 1 hanggang in chapter 3 verse 1 yung bahagi po dito ng unang bahagi ng Book of Lamentation, chapter 3 verse 1 hanggang 21. Yan po ay affliction ni Jeremiah, personal affliction po ni Jeremiah. At yun po ay pinagpatuloy, yung chapter 3 verse 1 hanggang 21. Ang naging kadugsong po noon or continuation ay yung verse 48 hanggang 54. The personal affliction of Jeremiah the prophet. And in verse 55, pagkatapos
Pagkatapos ipawatig ni Jeremiah ang kanyang sumbong sa Panginoon, kung paano yung kanyang mga mata na nakasaksi ng pagkawasak ng bayan niya, inapektuhan yung kanyang kaluluwa, kung paano yung kanyang mga kaaway ay itrato siyang parang ibon at kinulong sa isang madilim na lugar at walang kapag-apag-asa. Ito po ang naging response ni Jeremiah. Ang response ni Jeremiah ay ang verse 55 to 66 sa isang panalangin. Kung mapapansin niyo po dito, si Jeremiah, merong mga affliction na naranasan, pero ang laging susi ay panalangin. So gusto kong makita natin yung pattern kanina, yung mga remnant, ang nanalangin sa Panginoon. Ngayon naman, in verse 55 to 66, tanging panalangin pa rin ang susi. Pagbaling at paghingi ng tulong sa Panginoon. Now, in verse 55 to 66, ito po ay panalangin ni Prophet Jeremiah kung paano niya ipinakita una yung kanyang pananampalataya. Tingnan niyo po. Verse 55, I called upon thy name, O Lord, out of the low dungeon. Panginoon, para akong isang ibon ngayon na nakakulong, na walang dahilan, ang nagkulong sa akin, hinanting nila ako, na walang dahilan. Ngayon, I am cut off, wala akong pag-asa, hindi ko alam kung anong gagawin, pero Panginoon, out of the low dungeon, out of the lowest pit, I call, O Lord, on thy name. Panginoon, ito ang kalalagayan ko, puno ako ng affliction, puno ako ng suliranin, para akong, Panginoon, ako'y tumatawag sa iyong pangalan. I call upon thy name, O Lord. Now, we can learn something here, Christian, na kung maranasan mo man ang isang kalalagayan na para kang nasa low dungeon, ang ibig sabihin nun, ito yung kalalagayan na parang wala ka ng matakabuhan, wala ka ng mahingian tulong. Alam nyo, ang nakakatuwa sa ating Panginoon, nakakagala, pwede tayong tumawag sa pangalan ng Panginoon. At yun ang ginawa ni Jeremiah. Dito, in verse 56, pinakita ni Jeremiah yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Panginoon, ako ay nasa lowest dungeon. Ginawa to sa akin ng aking mga kaaway. Verse 56, Thou hast heard my voice. Hide not thine ear at my breathing at my heart. Yung pong expression na Thou hast heard my voice. Panginoon, napapakinggan mo ang aking boses. Kahit ako'y nasa lowest dungeon, alam ko, Panginoon, napapakinggan mo ang aking mga boses. At yun po ay expression ni Jeremiah ng full assurance of faith sa kanyang panalangin. Panginoon, nandito ang kalalagayan ko. I am the lowest dungeon, pero I know, Panginoon, napapakinggan mo ang aking boses. I am cut off, Panginoon, wala na akong pag-asa. Ganito ginawa ng mga kaaway sa akin. Pero Panginoon, I know Thou hast heard my voice. Kaya ang panalangin niya dito, hide not thine ear at my breathing, at my cry. Ang ibig sabihin po nun, Panginoon, huwag mong takluban ng iyong mga tenga sa aking mga hinaing. Sa aking, the word breathing is sighing or breathing out. Yung aking mga sumbong, yung sighing is parang bugtong hininga. Panginoon, alam ko, napapakinggan mo ko, kahit ito ang kalalagayan ko, kahit lubog na lubog ako, alam ko, Panginoon, napapakinggan mo ang aking mga boses. Panginoon, huwag mong takluban ng iyong mga tenga sa aking mga hinaing, sa aking mga panalangin. That's verse number 56. Ito pa, bahagi ng kanyang pananampalataya ni Jeremiah. Verse 57, Thou drewest near in the day that I called upon thee. Thou said, Fear not. Dito ipinagpatuloy ni Jeremiah ang pagpapakita ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ang sabi niya, Thou drewest near in the day. Ibig sabihin po nun, Thou art near on the day when I call on thee. Panginoon, naalala mo dati, nung humingi ako ng tulong sa iyo, lumapit ka sa akin, ikaw ay malapit nung araw na humingi ako ng tulong sa iyo. In the same situation, Panginoon, humingi ako ng tulong sa iyo. Naalala mo, Panginoon, nung ako'y humingi ng tulong sa iyo, sinabi mo, Fear not, Thou assures me of Thy assistance. Ngayon, Panginoon, hihingi uli ako ng panibagong tulong mula sa iyo.
So ito, pagpapakita ito ni Jeremiah ng pananampalataya sa Panginoon. Panginoon, naalala mo nung araw na nung lumapit ka sa akin, na ikaw ay malapit, o ay tumawag sa iyo, at sinabi mo sa akin, huwag kang matakot, pinangako mo sa akin ang iyong tulong. Ngayon, Panginoon, umaasa uli ako sa iyo. Yan ang panalangin ni Jeremiah. In verse 58, O Lord, Thou hast pleaded the cause of my soul, Thou hast redeemed my life. Ito yung pagbabalik tanaw ng mga bagay na ginawa ng Panginoon kay Jeremiah. Hindi lamang ang Panginoon before ay malapit nung siya'y humingi ng tulong, hindi lamang ang Panginoon nag-assure sa kanya ng tulong sa pamamagitan ng salitang fear not, and also in this verse 58, sinabi dito ni Jeremiah na, Panginoon, Thou hast pleaded, that's past tense, nakalipas na, Thou hast pleaded the causes of my soul. Ibig sabihin nun, Thou doest conduct the causes of my soul. And also, Thou hast redeemed my life. Ibig sabihin ng Panginoon, naalala mo before nung niligtas mo yung aking buhay, Thou hast redeemed my life, niligtas mo ako sa ang aking buhay sa gitna ng kamatayan, sa punto ng kamatayan, Thou hast redeemed my life. So imagine niyo yung panalangin dito ni Jeremiah, meron siyang pananampalataya dahil sinabi ni Jeremiah, Panginoon, alam ko, napapakinggan mo yung aking boses sa gitna ng aking situation dito sa lowest dungeon. At bahagi ng pananampalataya ni Jeremiah, pinalala niya na, Panginoon, dati nagtiwala ako sa iyo at malapit ka. Panginoon, dati tinulungan mo ko. Dati iniligtas mo ko. At ngayon, inaasahan ko din ang parehong pagsagot sa aking mga panalangin. In verse 59, ito ngayon ang panalangin niya. So, yung unang bahagi ng prayer ni Jeremiah dito, verse 55 to 58, ito ay pagpapakita ng kanyang pananampalataya. What a prayer with faith ni Jeremiah. At we can learn something here. We can learn here na dumating man tayo sa lowest dungeon ng ating buhay, kailangan nating balikan kung paano ang Panginoon sumagot sa ating mga panalangin before. Naalala niyo ba yung mga panahon na tayo nagkaroon ng pagsubok? Kung nakaranas ka ng pagsubok before at tinulungan ka ng Panginoon, kung ikaw ay tinulungan na ng Panginoon before, imposible ba sa Panginoon na tulungan ka today? So yun ang point dito ni Jeremiah. Ipinakita ni Jeremiah yung kanyang pananampalataya. And in verse 59 to 66, ito ngayon ang prayer niya. Ito yung request niya sa Panginoon. O Lord, Thou hast seen my wrong, judge Thou my cause. O Lord, Thou know that I have done no wrong at all, but help Thou in my cause. Panginoon, alam mo na ito ngayon ako nasa lowest dungeon pero wala akong ginawang mali, Panginoon. Alam mo yan, Panginoon, Thou hast seen my wrong. Ibig sabihin, alam mo, Panginoon, wala akong ginawang mali at all. Pero ngayon, judge Thou my cause. So, ibig sabihin nun, but help Thou in my cause. Tulungan mo ako, Panginoon, sa aking kalalagayan. Tulungan mo ako. Alam mo, Panginoon, wala akong ginawang mali sa mga Babylonian ito, sa aking mga kaaway. Pero, Panginoon, tulungan mo ako. Judge Thou my cause. In verse 60, ito ngayon ang kanyang prayer. Panginoon, Thou hast seen all their vengeance and all their imagination against me. Panginoon, nakita mo at alam mo, Panginoon, yung kanilang mga plano ng paghiganti upang saktan ako. Alam mo yan, Panginoon, alam mo kung paano itong mga kaaway ko ay merong plano ng paghiganti na ako'y saktan. In verse 61, hindi lamang, Panginoon, nakita mo, which is verse 60. In verse 61, Thou hast heard their reproach, O Lord, and all their imagination against me. Hindi lamang nakita ng Panginoon, kundi napakinggan din ng Panginoon yung kanilang mga scorning against Jeremiah at yung kanilang imagination or plano upang saktan si Jeremiah. Panginoon, nakita mo at napakinggan mo ang kanilang pagtrato at planong saktan ako, Panginoon. That's Jeremiah's prayer. And also, in verse 62, the lips of those that rose up against me and devise against me all the day. Panginoon, napakinggan mo din yung kanilang mga insultong mga lengguwahe na kanilang sinilita laban sa akin sa buong araw. That's verse 62. Hindi lamang napakinggan yung mga reproach, napakinggan mo, Panginoon. Ito'y prayer ni Jeremiah, Panginoon, napakinggan mo din
nakita mo yung lips of those that rose up against me. Yung mga insulting mga salita, pa-insulto laban sa akin, Panginoon. Alam mo yan, Panginoon? Itong ganto ako itrato, ganto kami itratuhin ng mga kaaway namin. Verse 63, ito ang prayer ni Jeremiah. So, sa prayer ni Jeremiah, pinakita ni Jeremiah yung pananampalataya niya. Pinakita din ni Jeremiah, Panginoon, alam mo ang ginagawa ng aming mga kaaway. Alam mo, Panginoon, wala akong kasalanan. Wala akong mali. Bakit nila ako ginagawa ng ganito? And dito, pinakita ni Jeremiah, ang panalangin dito ni Jeremiah in verse 63, behold, they're sitting down and they're rising up. I am their music. Panginoon, tingnan mo ang kanilang pag-upo at pagtayo. Yung pong sitting down and rising up, ito po ay pagpapakita ng buong araw. Ako ang kanilang musika. Yung the word music, the music there is, ito yung they make themselves and one another merry or masaya with my misery. Panginoon, yung aking nararanasan ay ginagawa nilang kasiyahan. Alam mo na paggising nila sa umaga, pagbangon nila sa umaga, ako'y kanilang kasiyahan dahil nakikita nila ko na gantong kalalagayan ko. At hanggang sila matulog sa gabi, ganun pa rin ang pagtrato nila sa akin. Nagagalak sila sa aking mga nararanasan. Panginoon, my prayer is, tingnan mo ang kanilang ginagawa sa akin. Ngayon, sa verse 64 pala, not 63, yung pong 60 to 63, yan po ay bracket. Yung 4 verses po na yun, kinukuha na Jeremiah yung attention ng Diyos upang tingnan ang ginagawa ng mga kaaway ni Jeremiah at ng kaaway ng Jerusalem sa kanila. Yan po ang, and in verse 64, ito po ang prayer ni Jeremiah. Tingnan niyo po. Render unto them a recompense, O Lord, according to the work of their hands. Nakita natin yung pananampalataya ni Jeremiah in verse 55 to 58. Nakita natin kung paano kinuha ni Jeremiah yung atensyon, Panginoon, ganito kami tratuhin, ganito nila ako tratuhin, walang dahilan sila kung bakit nila ako ginaganto. Ngayon, itong panalangin ko, Panginoon, render unto them a recompense, O Lord, according to the work of their hand. Ibig sabihin po nun, because of what they do to me, Panginoon, give them back a recompense, O Lord. Panginoon, dahilan sa ginawa nila sa akin, gantihan mo sila, Panginoon. Gantihan mo sila, Panginoon, ayon sa kanilang pagtrato sa akin. In verse 65, Panginoon, bahagi ng paghiganti na panalangin ni Jeremiah, give them sorrow of heart, thy curse unto them. Panginoon, bigyan mo sila ng kalungkutan na katulad ng nararanasan ko at sumpa sa kanila. And in verse 66, persecute and destroy them in anger from under the heavens of the Lord. Ibig sabihin, Panginoon, pursue and destroy them in thine anger. Now, ang konteksto po nito, ng panalangin na ito, bayan ng Jerusalem, ang Diyos ang gumamit sa Babylonia. Tandaan niyo po, ang Diyos ang gumamit sa Babylonia upang ilapat ang hustisya sa kasalanan po ng bansang Jerusalem o bayan ng Jerusalem. Pero dito, habang si Jeremiah at yung bansang Jerusalem o bayan ng Jerusalem ay nararanasan ang malupit na pagtrato ng mga Babylonia, which is, we know, na ito'y imahe, ito ay pagkilos ng Diyos through Babylon, medium lamang po or channel lamang ang Babylonia ng kamay ng Diyos. Pero gusto ko pong pansinin ninyo kung paano humingi ng panalangin si Jeremiah na Panginoon, ibalik mo sa kanila ang ginawa nila sa amin. Of course, si Jeremiah, personal po ito ni Jeremiah, pero ito po ay imahe ng nararanasan ng buong Jerusalem. Panginoon, meron ako pananampalataya, papakinggan mo ko at alam ko, tinulungan mo ko before, iniligtas mo yung buhay ko before, at Panginoon, tingnan mo kung paano nila kami tratuhin ngayon. Ito ang panalangin ko, Panginoon. Render unto them a recompense. Gantihan mo sila, Panginoon,
kung paano nila kami itrato, Panginoon, kung paano nila kami patapaslangin, kung paano nagkaroon kami ng kalungkutan at ng sumpa, kung paano kami hinabol at winasak. Panginoon, ganun din ang gawin mo sa kanila sa gitna, sa ilalim ng iyong galit. At yan ang prayer ni Jeremiah. Now, tingnan natin, ito kayo sasagutin ng Panginoon? Go over in Jeremiah 50. So, ang context po nito, prayer ni Jeremiah against the Babylons. Basahin po natin ang sabay-sabay. Medyo mahaba po ito, pero basahin natin ang Jeremiah 50, verse 9 to 16. Sundan nyo na lamang po sa inyong mga Bible. Babasahin ko po yung Jeremiah 50, verse 9 to 16. Sundan nyo sa inyo po mga Bible. So, tumigil tayo sa Lamentations 3 na humingi ng panalangin na si Jeremiah, Panginoon, gantihan mo ang mga Babylonian ito, ang mga kaaway namin. Tingnan nyo po. Verse 9 of chapter 50, Jeremiah 59. For lo, I will raise a cause to come up against Babylon, an assembly of great nation from the north country, and they shall set themselves in array against her. From thence shall be taken, their arrows shall be as a mighty, expert man, and none shall return in vain, and the Chaldeans shall be a spoil. All that spoil her shall be satisfied, saith the Lord. This is the judgment of the Babylon. Kung paano ginamit ng Panginoon ang Persian Empire in the north. Yung pong assembly in the north country, yan po yung Medo-Persian Empire na sumakop sa Babylonia. Na tingnan niyo po, ang Panginoon ang gumamit sa Medo-Persian Empire upang wasakin ang Babylonia. Tingnan niyo po in verse 11. Because you were glad, because you rejoiced, O ye destroyer of mine heritage, because ye are grown fat as the heifer at grass, and bellow as bulls. Ito po ang Panginoon na nagsasalita dito, kinakausap po niya yung mga Chaldean or mga Babylonian, na sabi niya, meron akong judgment sa inyo dahil nagala kayo nung sinira nyo ang bansa, ang mine heritage. When you destroy mine heritage, referring to Jerusalem. In verse 12, itong gagawin ng Diyos sa kanila. Your mother shall be sore confounded. She that bare you shall be ashamed. Behold, the hindermost of the nation shall be a wilderness, a dry land, and a desert. Because of the wrath of the Lord, it shall not be inhabited, but it shall be wholly desolate. Everyone that goeth by Babylon shall be astonished, and hiss at her all her plagues. Put yourself in array against Babylon, run about. All ye that bend the bow, shoot at her. Spare no arrows, for she had sinned against the Lord. Shout against her round about. She had given her hand, her foundation are fallen, her walls are thrown down, for it is the vengeance of the Lord. Vengeance of the Lord. Jeremiah prayed for recompense, and we see here the vengeance of the Lord. Take vengeance upon her as she had done, do unto her. Verse 16, cut off the sower from Babylon, and him that handleth the sickle in the time of harvest, for fear of the oppressing sword. They shall turn everyone to his people, and they shall flee everyone to his own land. Kanina, panalangin ni Jeremiah, Panginoon, render unto them a recompense according to the work of their hands. Now, ang tanong, ang sagot, did the Lord answer Jeremiah? Now, tingnan niyo po another passage in Jeremiah 51:6. Basahin natin ang sabay-sabay. Jeremiah 51:6. Ready? Read. Flee out of the midst of Babylon, and deliver every man his soul. Be not cut off in her iniquity, for this is the time for the Lord's vengeance. He will render unto her a recompense. He will render unto them, the Babylon, the enemies of Jeremiah, the enemies of Jerusalem, are recompensed. Now, ang question, where is Israel right now? They're existing right now. More than 2,000 or more than 2,500 years, o less than 2,500 years na ang nakalipas, ang Israel nag-i-exist pa rin ngayon.
But question, where's Babylon right now? They're dust right now. The civilization of Babylon, they're wiped out. Anong pagkakaiba? Sabi ni Jeremiah in Lamentations 3, it is the Lord's mercy that we are not consumed. They're not consumed at all. Israel exists today. Where's the Babylon right now? They're gone. They're gone right now. So, dito po tingnan natin, kahit ginamit ng Diyos ang Babylonia upang parusahan ang bansang Israel, hindi po sila magiging exempted sa kanilang kasalanan laban sa Panginoon. Now, ang tanong, natandaan niyo po, akala ko ang Bible, akala ko ang Panginoon pang spiritual lamang. Pero bakit niya ginudge ang nation? Which is national po ito. Hindi po ito religious thing, katulad ng bansang Israel. Pero tandaan niyo po, ang Diyos po ang may control, hindi lamang ng spiritual na bagay, kundi lahat po ng bagay at ng tao at ng nasyon sa mundo pong ito. Ang Babylonia po, ito po'y nakaranas ng judgment mula sa Panginoon. At alam niyo po ba, ang Pilipinas ay will be under the judgment ng Panginoon. In the book of Isaiah, the Lord will judge the nations. Ang tanong, ang Pilipinas ba ay kumikilala sa Diyos? No. We don't acknowledge God at all. Majority of the Filipino are idolaters. So, ang gusto ko pong makita natin dito is, kahit ginamit ng Diyos ang Babylonia, yes, ang Diyos ang nagparusa sa bayan ng Jerusalem sa pamamagitan ng mga Babylonia. Clear po tayo dyan. Pero tandaan nyo, hindi po naging exempted ang Babylonia sa kanilang sariling kasalanan. At gusto kong makita natin, according sa ating pag-aaral in Lamentations 3, habang naranasan ni Jeremiah yung lowest dungeon, nanalangin siya sa Panginoon, meron akong pananampalataya, Panginoon, tingnan mo ang ginagawa nila sa amin. Panginoon, render unto them our recompense. Ibigay mo sa kanila ang ginawa nila sa amin. Ang tanong, ginawa ba ng Diyos? Ang nangyari po, ginamit po ng Diyos ang Medo-Persian Empire upang wasakin ang Babylonia. Panahon na Medo-Persian Empire. Panahon ni Xerxes and other emperors ng Medo-Persian Empire. At ngayon, wala na po ang Babylon. So, we see here, ano ang makikita nating lesson po dito in chapter 3? Una, when God rebukes and corrects us, the proper response is to confess our sins. Naalala natin kanina, yung mga remnant ay nanalangin. Anong prayer nila? Panginoon, we have rebelled and transgressed against you. That's the proper response. Tandaan po natin na kung ang Panginoon, kung ang sino man ay, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And that's the proper response. Pag ang Panginoon ay nangusap sa iyo through the message of the Word, through your Bible devotion, through your Bible reading, through a preaching, through brethren, instead na magkaroon tayo ng pangangatwiran or excuses, the proper response is, Panginoon, I confess my sin. So, pangalawa na application na makikita natin dito, in time of affliction, which is we're not exempted, whether it's a trial of faith or a result of sin, kailangan nating i-demonstrate ang pananampalataya sa Panginoon. Imagine niyo si Jeremiah in the lowest dungeon ng kanyang buhay. Lowest dungeon ng kanyang buhay, meron pa rin siyang pananampalataya sa Panginoon. Panginoon, alam ko, pinapakinggan mo ako. What a prayer it is. And lastly, vengeance belongs to God. Sabi po ng Romans 12:19, Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Now, ito pong Lamentations 3 at yung Jeremiah 50 and Jeremiah 51 ang patunay na nasa Panginoon po ang paghihiganti. Nasa Panginoon ang paghihiganti. Pwede mong maranasan sa mundong ito bilang Kristiyano, ikaw ay ang gabiyaduhin,
gawa ng masama ng mga taong sa paligid mo. Pero ang tamang response, render not evil for evil. Huwag mong gagantihan ng masama ang masama. That's our Christian, that's how Christians should act. Pero ang katotohanan is, hayaan natin na ang Panginoon ang magiganti. Now, itong Jerusalem, which is picture ng Christian, never silang gumante sa Babylonia. Pero sino ang nagiganti para sa kanila? Ang Panginoon. Now, in application sa ating buhay, yes, mararanasan mo ang pagmamalupit or persecution, affliction ng ibang tao, yes, given yan sa atin. You can study 1 Peter, that's the design of 1 Peter, yung Kristiyano na persecute, ano ang tamang gawin. Pero ang tamang response pala is makita natin na hindi ako maghihiganti sa Kanya. Kasi sabi ng Bible, ang paghihiganti ay sa Panginoon. Ang paghihiganti ay sa Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa inyong pong salita. Salamat Panginoon na ang Book of Lamentation, Panginoon, ay patunay na kayo ay mabuti at tapat at kumikilos Panginoon sa amin. Pinupuri namin kayo Ama dahil ang inyong pong salita ay tunay na nagbibigay sa amin ng pag-asa, encouragement at pagtatama. Sa ngalan Panginoon ng aming Panginoong Kristo. Amen. Now we'll have 2 minutes. I don't know kung paano nang-usap ang Panginoon sa inyo, but we'll have a response. If you want to pray sa Panginoon, you can pray and then later we'll close.